Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Today is April 20, 2024, Saturday. Welcome po ulit sa ating morning tilaok. Again, Brother Richard po, maghahatid po ng mensahe sa umagang ito. Ang focus verse po natin sa araw na to nagmumula po sa Ecclesiastes 4:9, GWT version. Sabi po dyan, two people are better than one because together they have a good reward to their hard work. Manalangin po tayo. Lord God, maraming pong salamat sa umagang ito, sa araw na ito na ibinigay niyo po ulit ng pagkakataon na paghatid ng salita mo. Lord, kayo po ang manguna sa pakikinig ang bawat isa. Lord, ang mensaheng ito ay may apply namin sa buhay namin, Lord. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Ang title ko po sa araw na ito ay Two is better than one. Kung babasahin po natin ang chapter na Ecclesiastes 4:9 hanggang 12, malalaman po natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ni King Solomon sa focus verse po natin today. Two are better than one. The Hebrew word for a better is tumb, no? Meaning good. Nakikita ni King Solomon ang kahalagahan ng teamwork at pagtutulungan sa bawat sitwasyon ng buhay. Sa panahon po natin ngayon, no, mahalaga ang pagkakaisa at pakikipagtulungan. Pagkakaisa sa isang layunin, pagkakaisa sa panalangin, pagkakaisa sa mga dapat natin gawin. Walang matatapos na trabaho kung ikaw lang ang mag-isa ang kikilos. Walang mangyayari sa trabaho kung ikaw lang din ang gagawa. Kaya nga po may partner or team na tinatawag para may kasama ka. May tatlong i-share po ako sa inyo na 3 example na ibinigay ni King Solomon, no? Una po 'yon, bago po 'yon, why are two better than one? It is because they have a good return to their labor. Meaning, may kasiguraduhan na may ma-achieve ka kapag hindi ka nag-iisa. So ito na po 'yon. King Solomon then provide 3 example kung bakit. Una po, the first example, why two are better than one, concern when either to them fall. Kapag ang dalawa ay nagsasama, no, sa trabaho, ang isa ay naroroon upang itaas ka o agabayan ka. Kung bumagsak ka, alin man sa inyo, no, may mag-lift up sa inyong dalawa. Mahalaga po na may nag-aalalay sa atin pag tayo ay dumarating sa mga pagsubok. Kasi minsan may panahon na bumabagsak tayo, aminin man natin o sa hindi, di ba mga kapatid? At mahirap minsan itayo ang sarili, no, mula sa pagkabagsak kasi walang pwedeng humawak ng kamay mo, no? Kaya nga napakahalaga ng meron kang katuwang o kasangga, like prayer partner, no, prayer partner mo. May nagpe-pray para sa atin, may nagpapaalala sa iyo at may gumagabay sa bawat ginagawa natin. So napakahalaga po ng may kapartner tayo. Second example, to keep the other warm, no? Man alone cannot be warmed by himself. It is better to be warm than to be cold. Kapag may katuwang ka, may kasama ka, may katulong ka, mapapanatili kang mainit o on fire. Sigurado, marami kang magagawa, no? Marami kang matatapos. Napaghina, no, pagka ikaw lang ang mag-isa ikaw lang ang mag-isang on fire, no? And mahirap po sa atin na walang pwedeng gumabay sa mga ginagawa natin. Third example concerns strength and ability. It's steward that attack from a oppressor, no?
sa isang laban, hindi po pwede na ikaw lang ang mag-isang lalaban sa mga kalaban. Dahil pwede mo itong ikapahamak o ikamatay. Pero kung kasama mo ang lahat ng kakampi mo, tiyak mananalo kayo sa laban. Tinuturoan tayo na magkaroon tayo ng teamwork, no? Yung word na teamwork o pagkakaisa upang sa lahat ng laban na pwede nating suungin, no? Mananalo tayo. Nagbigay pa din si King Solomon dito, mga kapatid, mga listeners. Si King Solomon na illustration para mas lalo natin maintindihan kung ano yung konteksto ng two is better than one na siya sabi po dito. Kung ang isang lubid po, no? Kung isang lubid lang po, isang PC lang po, yung gagamitin natin po, pwede siyang maputol. Pero kung dalawa, tatlo, or more than sa isa, no, mas matibay po, pwede siyang magamit sa mga pwede natin paggamitan. So ayun po yung example ni King Solomon. Kaya po sa atin, brothers and sisters, wag tayo mag-relay lang sarili nating kakayanan. Wag mag-relay sa sariling lakas, wag mag-relay sa sariling kaalaman. We need each other. Ito po yung napaka-importante dito, mga kapatid, na hindi dapat tayo magre-relay lang sa sarili natin, wag magre-relay sa kung ano yung kakayahan natin, dahil pwede tayong bumagsak o pwede tayong magkaroon ng mga desisyon na hindi naaayon sa mata ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na may kasama ka, napakahalaga na may nagpipray sa'yo, may naggagabay sa'yo. Kaya nga, tinuturo sa bawat gawain na dapat meron kang kasama na magpipray sa'yo, mananatiling magagabay sa'yo. Hindi mo po pwedeng sarilinin lang yung mga bagay na pwede mong ikapahamak. Kaya sa atin, mga kapatid, lalo na sa panahon natin ngayon, mas kailangan natin ang isa't isa dahil ito ang kasama mo sa panalangin, kasama mo sa paglilingkod kay Lord, kasama mo sa paggawa ng mabuting bagay, at isa pinaka-importante, mga kapatid, kasama sa pag-build ng kingdom ni Lord. At hindi lang ikaw ang susugod sa laban. Kasama mo yung mga taong kapareha mo na pinaglaban hanggang dulo, sama-sama, di ba, mga kapatid? Kaya po ang prayer focus natin for this day, sabi po dyan, pray to let us nurture the friendship God has given us, that together we can achieve more. Napakahalaga na may kasama tayo, may team tayo. Hindi porket na matalino tayo, may lakas tayo, may kakayanan, kaya natin lahat. Maging isa lang tayong lalaban. Hindi, mga kapatid. Kaya nga, siya sabi ni King Solomon, hindi po pwedeng ikaw lang yung susong sa laban, hindi lang ikaw yung susugod sa kung ano man yung pagsubok sa buhay. Kaya napaka-importante dito na may kasama tayo, may team tayo. So nga po, sa prayer focus, no, pray to let us nurture the friendship God has giving us, to that together we can achieve more. Manalangin po tayo. Lord God, maraming po salamat, Lord, sa mensahe na ipinarating niyo po sa amin, Lord. And nawa, Lord, itong mensahe na to, Lord, na may apply namin sa buhay namin, may apply namin sa pang-araw-araw namin. Lord, kailangan po namin ng katuwang sa paglilingkod sa iyo. Kailangan namin ng team, no? Kailangan po namin ng mga kasandal, no? Upang, Lord, kung manghina kami, may mag-aangat sa amin. Kung nalilis kami ng landas, may magpapaalala po sa amin. Kung kami po ay nanghihina, ay may magbibigay ng kalakasan po sa amin. Lord, bigay niyo po
kami ng sapat na kalakasan, no, sa araw na ito upang Lord may magawa namin yung dapat namin gawin, no, sa kingdom mo, sa bawat Lord na gusto mo ipagawa po sa amin. Lord, thank you dahil hindi mo hinahayaan na manatili kaming nag-iisa, Lord. And ganun din, Lord, ang prayer request po, pray for Israel, Lord. Hawakan mo ito, kontrolin mo itong bayan mo. Lord, bayan mo to, Lord. Hindi po pwedeng manaig ang kalaban. Lord, kayo ang humawak dito. And protect them, Lord. Protect nyo yung bawat city sa Israel. Nawa, Lord, na magkaroon ng peace of mind. And ganin po sa bawat OFW na kababayan po namin. Lord, mahirap, Lord, na malayo sa family, Lord. Andun yung homesick, Lord. And nawa, Lord, palakasin mo yung loob nila na kayanin yung bawat problema, bawat pagsubok na dumadaan sa buhay nila. Lord, ingatan mo sila, Lord. And nawa, Lord, ibigay mo yung sapat na lakas para sa kanila, Lord. Maging matagumpay, Lord, yung ginagawa nila, Lord, sa bawat araw, Lord. Ganun, Lord, prayer po sa prayer request po from Gomamela Satellite, Lord. Healing of Rowena Samudio from high blood, Lord. Kayo ang creator namin, kayo ang healer namin, Lord. Alam niyo po, Lord, kung ano yung kailangan namin, Lord. And kay Rowena, Lord, pagalingin mo po siya. Alisin mo sa kanya, Lord, yung karamdaman na nararamdaman niya, Lord. And nawa, Lord, sa bawat listeners, Lord, mga OFW, yung mga malalayo, sa malayo, Lord, ingatan mo sila, Lord, and kayo ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Gabayan mo sila, Lord, sa bawat ginagawa nila. Maraming po salamat, Lord. In Jesus' name, amen. So, maraming po salamat, mga kapatid, sa mga nanonood, mga listeners. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and share po sa aming page. Lalo po sa mga OFW, kung may prayer request po kayo, pwede niyo po i-message ang page po namin para maisama din po namin kayo sa prayer everyday. So, comment lang po kayo and like and share na rin po. Maraming po salamat.